Hello, kamusta tayong lahat? I exalt the name of the Holy God, Yahweh, the beginning and the end, the Alpha and the Omega, our Creator, for His great love for us, and His love for us will endure for all eternity. He will fight for us, and He will never ever leave us. Our Father is one with Jesus Christ, and we too are one with Jesus Christ, and so we are one with our Father, which means to say, dapat iisa ang goal natin. Ano ang goal ni Almighty Father? To give us our inheritance, to love Him, to respect Him, to obey Him. And we too, yun dapat ang goal natin. Because that's the purpose of why we are in this world. To love our Father, to obey His commands. Because our Father is full of love. He cannot contain it. And so He created us in His image and likeness. We are so blessed because we look like our Father. I praise my Jesus Christ, my Redeemer, for giving His life for His friends. We are the friends of Jesus Christ. And He wants us to reign with Him in His kingdom that will never end. And that's the kingdom that the Almighty Father has given to Jesus Christ, because the Holy God exalted the name of Jesus Christ above all names. Nabasa natin yan, di ba? Sa Zechariah, tsaka sa Ezekiel, and all throughout the Bible, from Genesis up to the book of Revelation. Kasama ni Almighty Father, si Jesus Christ. Nag-exist na si Jesus Christ. When God created this world, Jesus was already with our Father. That's why our Father said, let us create man in our image and likeness. Sabi ni Almighty Father, let us. So all the heavenly hosts, kaisa ni Almighty Father. Our Father is perfect. Jesus Christ is perfect. For now we are not yet perfect, but time will come. We will be like Jesus if we continue to obey the teachings of Jesus Christ, because He has shown us the way to our Father. He has shown us the way on how to live in this world. To live humbly, to uphold righteousness, mercy, and justice. And I'm thankful of the Holy Spirit for empowering us, for reminding us always of the goodness of our Father, for showering us with blessings. So last time we read Joshua chapter 20, 21, and 22. So that's 3 chapters. So this Joshua chapter 20, it mentions about the cities of refuge. So, merong 6 cities of refuge. No? Kabisaduhin natin, may exam tayo mamaya. 6 ang cities of refuge na nakakalat through the land of Jacob or Israel, no? So, beyond the Jordan River,
3 ang cities of refuge. And then sa land of the Canaanites, no? Ang tawag sa land of the Canaanites yung part ng malapit sa ano bang dagat ito? Mediterranean Sea ba to? Kasi ang nasa gitna ay Jordan River. So, nasa left side, tatlo rin ang cities of refuge. Ngayon, meron tayong refuge. Sino ang refuge natin? Si Jesus Christ. Takbuhan natin. Pag may problema tayo, lahat ng problema, we will use the name of Jesus Christ. Yun ang turo sa atin ni Jesus Christ. Gamitin natin ang pangalan niya paglalapit tayo kay Almighty Father. Dahil si Jesus Christ, mahal na mahal ni Almighty Father, the only begotten Son. So dito, nung time na dinistribute yung land, syempre, wala pa dito si Jesus Christ, no? Pero nag-exist na si Jesus Christ in heaven. Hindi pa lang ipinapadala ni Almighty Father si Jesus Christ dahil hindi pa time. May time si Almighty Father, may time frame siya. At saka, kailangan muna niyang, ni Almighty Father, tapusin yung kanyang promise kay Abraham. So, that's Joshua chapter 20. Dito naman sa Joshua chapter 21. Dito naman ay binigay yung land. Each tribe gave land to the Levites. Dahil wala silang inheritance na land. Okay? So, ang inheritance na land, instead of Levites, napunta kay Ephraim. And yung parte ni Joseph, or tribe of Joseph, napunta naman kay Manasseh. Kaya yung mga Levites, wala silang inheritance. Dahil ang inheritance nila, si Almighty Father. And so, all throughout Israel, nakakalat sila yung kanilang cities. At sila rin yung nangunguna or nakatira sa cities of refuge. At sa kanila galing ang mga high priests and priests. Ngayon, ang high priest natin, si Jesus Christ. Tayo naman, Holy Nation, Royal Priesthood. 1 Peter, no? Nakasulat doon. Tayo yon. Dahil isa lang ang high priest natin, si Jesus Christ. Ang high priest, siya ang naging mediator kay Almighty Father at sa mga tao. Doon sa Old Covenant, diba? So ngayon, sino ang high priest natin? Ang mediator natin? One and only Jesus Christ. Wala nang iba. At buhay si Jesus Christ. Hindi niya kailangan ng representative. Sino ang pinadala ni Jesus Christ? Para hindi tayo maging ma-feel na tayo ay orphan or anyone. Ang Holy Spirit ang pinadala ni Jesus Christ. And then dito naman sa Joshua chapter 22. Balik ko tayo na Joshua chapter 21. Na-fulfill na lahat ng promise ni Almighty Father sa kay Abraham. Not a word failed of any good thing which the Lord had spoken to the house of Israel. All came to pass. So, lahat ng mga promises ni Almighty Father, He keeps it. He fulfills His promises. Ang mga tao, hindi mapagkakatiwalaan. Pero si Almighty Father,
He's faithful to us. Simula pa nung una, nung ginawa niya tayo, faithful na siya sa atin. Lagi siyang nakaguide sa atin. Tayo lang ang matigas ang ulo. Noon, hindi alam ng mga tao kung bakit sila nababuhay. Ilang beses na sa kanilang ina-explain ni Almighty Father na obey me. Sinasabi ni Almighty Father yun. Kaya nabubuhay tayo dito sa mundo ay para sundin ang tatay natin, to obey Him, para makuha natin ang ating inheritance, para makabalik tayo sa Kanya, to return to Him. Hindi naiintindihan ng mga tao sa Old Covenant. So yung mga nangyari dito sa Old Testament or Old Covenant, yun ay mga sample. Konting sample lang yun ng mga tao. So ngayon, panglahatan na. Nung dumating na si Jesus Christ. Dahil hindi na kailangan pang paulit-ulit na mag-sacrifice ng mga animals para tayo ay mapatawad. Because once and for all, si Jesus na yung sacrifice. Siya na rin yung high priest, Jesus Christ. Siya na rin ang nangunguna sa battle, sa war against the principalities and forces of darkness. Kung sa Old Covenant, merong iba-iba ang mga tao, pa-iba-iba yung nagli-lead sa mga tao to make war with wicked people. Ngayon, iisa na lang, si Jesus Christ, the commander of the army of the Holy God. Dito naman sa Joshua chapter 22. So bumalik na yung tribe ni Reuben, Gad, and half tribe of Manasseh sa kanilang land beyond the Jordan River. Dahil sila ay nakahiwalay yung land, nasa gitna nila yung River Jordan. So binigyan sila ng reminders ni Joshua. Anong reminder si Joshua? Sa mga people beyond the Jordan River. Take careful heed not to do the commandment and the law which Moses the servant of the Lord commanded you. Take careful heed. I-check mabuti na sundin nila yung mga ipinag-utos ni Almighty Father. And to love the Lord your God, mahalin si Almighty Father. To walk in His ways. Up to now, ganito pa rin ang turo sa atin ni Jesus Christ. To love the Lord our God, to walk in His ways, to keep His commandments, to hold fast to Him. Kapanghawakan natin yung mga promises ni Almighty Father. Yung strength ni Almighty Father sa Kanya natin kukunin. Through Jesus Christ. And to serve Him with all your heart. Paglilingkuran natin, yung tatay natin, habang nandito tayo sa mundo, paglilingkuran natin. And so, pag nakarating na tayo sa land flowing with milk and honey, sa ating inheritance, sa New Jerusalem, ganito pa rin ang gagawin natin. We will serve our Father. So, dito pa lang, pinapractice na tayo. To serve Him with all your heart and with all your soul. So, kaya nga, itong mundo, ito ay training ground. Hindi lahat ay makakapasa sa exam. Hindi lahat makakakuha ng kanilang inheritance. 1/3. Merong cut-off. 1/3 nakalagay sa Bible. 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 1/3 nakalagay sa Bible.
Sa book of Jeremiah ba yan? A third. Inuulit-ulit ko, no? Third will. Para ma-remind tayo. Zechariah pala, sorry. Zechariah chapter 13 verse 9. I will bring the 1/3 through the fire, will refine them as silver is refined, and test them as gold is tested. They will call on my name, and I will answer them. I will say, this is my people. And each one will say, the Lord is my God. So, hindi lahat ng mga tao dito sa mundo na ipinapanganak ay makakapunta sa inheritance or makiklaim nilang kanilang inheritance or birthright. Sino lang? Yung makakapasa sa tests. 1/3 through the fire, you ma-refine as silver is refined, at yung matetest na parang gold. So, ulitin ko, ilan ang mga fallen angels sa sumama kay Lucifer? 1/3. So 1/3 din ang mga kaluluwa ng mga souls ng mga tao ang babalik kay Almighty Father. Kapalit ng mga fallen angels, kasi ang mga fallen angels galit na galit sa mga tao. Kaya ang ginagawa ng mga fallen angels sa mga demons, hinihila nila ang mga tao na magkasala. Hinihila nila, tinitwist nila ang katotohanan. And so, yung mga tao naman naniniwala sa mga kasinungalingan. Disobedient people at natatrap ang mga tao dito sa mundo dahil ang nakikita lang nila ay yung mga bagay na physical. Hindi nila nakikita yung mga kabutihan ni Almighty Father. Yung spiritual aspect of life, hindi nakikita ng mga tao. Ang nakikita lang nila, yung mga bagay na magaganda dito sa mundo, no? Yung mga tangible things. For now, hindi natin nakikita yung promise ni Almighty Father, but because we have faith in Him, that He will fulfill His promise. Dahil proven na nagpo-fulfill ng promise si Almighty Father. Proven na, napatunayan na niya sa mga anak ni Abraham. And so, yung promise niya sa atin na makakauwi tayo sa Kanya, i-fulfill din niya yon. Ibibigay niya sa atin ang eternal salvation. There will be no more pain and suffering. So, nakikita na natin, kino-compare natin dito na nag-fulfill, or pag nagsalita si Almighty Father, ginagawa niya. So, yung promise ni Almighty Father ngayon, sa New Covenant, nung dumating si Jesus Christ, gagawin din ni Almighty Father through Jesus Christ, dahil si Jesus Christ ipinadala niya para ma-save tayo. Para maging maganda tayo sa paningin ni Almighty Father. Because Jesus is perfect. Kaya dahil sa dugo ni Jesus Christ, magiging perfect din tayo. For now, we are not yet perfect, but time will come, we will be. At dito na sa Joshua chapter 22, binabanggit na gumawa ng altar yung children of Reuben, children of Gad, and half the tribe of Manasseh. Gumawa sila ng altar. A great, impressive altar. So, na-bothered yung mga ibang mga tribes, like in tribe ni Simeon, ni Judah, ni Benjamin, ni Issachar, ni Gad, not Gad. Kasi dito na sa beyond the Jordan River, si Gad, tsaka si Reuben, tsaka half tribe of Manasseh. So, sino ba yung mga... Nalimutan ko na, basta diba? 12 sila. Sino ba yung mga yun? Na-bothered sila, no? Dahil
May trauma na sila, ayaw na nila ng gulo, ayaw na nilang makipaglaban na sa kanilang mga brothers and sisters. Kaya pinagsabihan nila. At ang ginawa naman ng mga tribe ng Reuben, Gad, and half tribe of Manasseh ay hindi naman yun pag-rebelde, kundi yun ay isang witness na hindi sila nakahiwalay sa tribe of Israel, sa country ng Israel. Hindi sila nakahiwalay, kundi sila ay kasama. Kasi akala ng mga ibang tribes sila ay humihiwalay, kaya gumawa sila ng altar. So inexplain nila na kaya sila gumawa ng altar, hindi yun dahil sa gusto nilang humiwalay, kundi gusto nilang idikit nila yung mga anak nila, ma-remind na sila ay kaisa ng tribe of Joshua, tribe of Judah, Simeon, Benjamin, Ephraim, Dan, Issachar, no? So kabaliktaran, akala nila hihiwalay, pero instead na hihiwalay, yun pa yung magbabind sa kanila. Yun ang word, magbabind sa kanila. Hindi ito ay maghihiwalay, yun yung altar na ginawa nila. At hindi sila mag-offer doon. Ano lang yun? Palatandaan lang. Witness between us that the Lord is God. Na sila ay kaisa ni Almighty Father at kaisa ng ibang mga children of Jacob. So basahin na natin tong Joshua chapter 23. So nakuha na ng mga bawat tribes yung kanilang land, na itatag na rin yung cities of refuge, na ibigay na rin sa mga Levites yung kanilang na lugar na kanilang kung saan may mga common lands. Sa bawat tribe meron silang lupa, no? So nakakalat ang buong tribe ng Levites sa buong land ng Israel. Joshua chapter 23. Now it came to pass a long time after the Lord had given rest to Israel from all their enemies round about, that Joshua was old, advanced in age. Dumating ang panahon, matagal na panahon, a long time after the Lord had given rest to Israel from all their enemies round about, that Joshua was old, advanced in age. Matanda na si Joshua. So lahat ng tao tumatanda, no? At lahat ng tao babalik kay Almighty Father. Walang exemption. Kahit si Jesus Christ. Dumaan sa death. Kahit si Jesus Christ. Kaya yung mga nagsasabi na merong rapture, hindi dumadaan sa death, biglang nawawala na lang, no? May rapture daw, biglang nawawala na lang yung katawan. Paano mawawala yung katawan? Yung katawan natin madumi. Hindi yun pwedeng aakyat ng heaven kasi madumi yung katawan natin. Ibig sabihin, mas ano pa ba tayo? Higit pa ba tayo kay Jesus Christ? Na tayo aakyat agad sa heaven. Tapos si Jesus Christ namatay siya. And then he rose again after 3 days. Tayo ba, masigit ba tayo kay Jesus Christ? Hindi. So yun ay concept ni John Darby, yung rapture. Ngayon ito si Joshua, matanda na siya. And Joshua called for all Israel, for their elders, for their heads, for their judges, and for their officers, and said to them, I am old, advanced in age. Matanda na ako. Sabi ni Joshua. Kaya pinatawag niya mga leaders ng bawat tribe. Yung mga heads, yung mga elders, mga nakakatanda. You have seen all that the Lord your God has done to all these nations because of you. Nakita ninyo kung ano ang ginawa ni Almighty Father.
sa lahat ng mga nations na pinaalis niya dahil sa inyo. For the Lord your God is He who has fought for you. Hindi kayo ang nakipaglaban, si Almighty Father. So tayo sa buhay natin, hindi tayo nakikipaglaban. Si Almighty Father nakikipaglaban sa atin. Ipinaglalaban niya tayo. Kaya, we must cling on to our Father through the name of Jesus Christ. Verse 4, See, I have divided to you by lot these nations that remain, to be an inheritance for your tribes, from the Jordan with all the nations that I have cut off as far as the great sea westward. And the Lord your God will expel them from before you and drive them out of your sight. So you shall possess their land, as the Lord your God promised you. Therefore, sabi ni Joshua, be courageous to keep and to do all that is written in the book of law of Moses. Susundin ninyo ang mga nakalagay sa book of the law of Moses, lest you turn aside from it. Baka hindi nyo gawin from it to the right hand or to the left, magpaligoy-ligoy kayo, mapunta kayo sa kaliwa, sa kanan. Hindi pwede, sabi ni Joshua, dapat diretso lang kayo. Kung ano yung nakasulat sa book of the law of Moses, yun ang susundin ninyo. Hindi kayo pupunta sa kaliwa, hindi kayo pupunta sa kanan. Diretso ang lakad, ibig sabihin. Path to righteousness ang ibig sabihin. Obey the Almighty Father. His commands, His laws, His statutes. Pero yung summary ng command ni Almighty Father, iisa lang. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Yun ang summary ng book of the law of Moses. At yun din ang summary na ipinag-uutos ni Jesus Christ. Mahalin si Almighty Father because that's our purpose in life. Ang purpose in life natin hindi para yumaman dito, hindi para maging famous, hindi para maging a cut above the rest. Hindi yun ang ating purpose in life. Ang purpose natin ay ang mahalin si Almighty Father. Ang paglingkuran siya. Yun ang purpose natin kung bakit tayo pinanganak. Hindi para maging to be the best of the best. No, that's not our purpose. Our purpose is to love, to cherish our Father, to be faithful to Him, to obey His commands, His statutes. That's our purpose. Wala nang iba pa. Kasi lahat ng bagay na ginagawa natin to, walang kwenta. Pero, paano tayo makakapag-ipon ng treasures in heaven? By loving our Father. Yun lang. Pagmahal natin si Almighty Father, lahat na, susunod na, pati na yung mga pinag-uutos niya, gagawin natin. Lahat ng nandito sa Bible, gagawin natin. Lahat ng mga pinag-uutos niya, dahil mahal natin yung tatay natin, at dahil sa mahal natin ang tatay natin, dapat ay mahalin din natin si Jesus Christ, dahil si Jesus Christ lang ang nag-iisang mediator to the Holy God. Wala nang iba pa. Kaya tayo napatawad sa kasalanan natin because of Jesus Christ, the sacrificial lamb. Wala nang iba pa. Hindi dahil sa mabuting tao tayo, kaya tayo pinatawad. Hindi tayo mabuti. Walang mabuting tao sa mundo. Ang mabuti lang si Almighty Father at si Jesus Christ, holy and perfect. Dito sa mundo, walang mabuti. Kaya napatawad tayo, nandito tayo ngayon, buhay tayo ngayon, not because of our doings, not because masipag ako kaya buhay ako ngayon. Hindi, nakapag-aral ako, kaya buhay ako ngayon. Hindi, mayaman yung pamilya ko, kaya buhay ako ngayon. Hindi, ano kasi ako, may naman ako na lupain sa mga ninuno ko, kaya buhay ako ngayon. Talented kasi ako, kaya ako buhay ngayon. No. Kaya tayo buhay dito sa mundo ngayon because of our Father. At kaya tayo mabubuhay after the life here on earth. Mabubuhay tayo. Death has no sting anymore because of our Father.
Not because we did something good. Dahil lahat ng mga bagay na ginagawa natin, puro kadumihan. Verse 7 of Joshua chapter 23. And lest you go among these nations, these who remain among you. Baka sumama naman kayo sa mga tao na nandito na nakasalamuha ninyo. Sabi ni Joshua na nakatira sa inyo dahil hindi pa nila napapaalis yung ibang mga tao na nandun na hindi nila kalahi. Dahil pag hindi nila kalahi, hindi kilala si Almighty Father. Kaya binibigyan ng warning ni Joshua yung mga tao. Dahil may tendency na mahawa sila at gagawin nila yung wickedness na ginagawa ng ibang mga tao na hindi anak ni Almighty Father. Kaya binibigyan ng warning, you shall not make mention of the name of their gods, nor cause anyone to swear by them. Ano ba yung gods ng ibang mga tao? Yung mga gods ng ibang mga tao, maliban kay Almighty Father at kay Jesus Christ, yun yung gods ng mga ibang tao. Dahil ang totoong God, si Almighty Father, si Jesus Christ, at ang Holy Spirit. Sila ang totoong God. Ngayon, yung ibang mga tinatawag ng mga tao dito sa mundo, they are false gods. Baka sabihin, hindi, ano naman yun santo naman yun. No. Bakit mo sasambahin ng isang tao? Wicked yung tao na yun. Nagkasala rin yung tao na yun. Sino lang ang hindi nagkasala? Na Son of God, Son of Man. Sino lang? Si Jesus Christ lang ang hindi nagkasala. Naiintindihan ba natin? Hindi naiintindihan ng mga tao. Matigas ang ulo ng mga tao. At dahil doon, nakalagay sa Bible, 1/3 lang ang makakabalik kay Almighty Father dahil sa katigasan ng ulo ng mga tao. Tutuloy natin, no? You shall not make mention of the name of their gods, nor cause anyone to swear by them. You shall not serve them, nor bow down to them. Baka sabihin, hindi, mga apostles naman dati ni Jesus Christ yun eh. Kahit na apostle si Jesus Christ, kahit na si Paul, si Peter, bakit mo sasambahin? Di ba nakalagay sa Book of Acts? Huwag nyo kaming sambahin, hindi kami ang sasambahin ninyo. Hindi kami ang i-worship ninyo. Nakalagay, di pa sa Bible, hindi ba na niya nabasa yon? Kasi mga leaders ninyo hindi nagpapasa ng Bible. Ang ginagawa ng mga leaders ninyo yung tradition na pinag-mix lahat ng mga pagan beliefs at gumawa ng isang big religion. Hanapin ko dito ha. Hindi ko kasi kabisado kung sang verse.
Dahil wino-worship ng mga tao, si Paul at saka si Barnabas, nandito sa Acts chapter 13. Basahin ninyo. Akala nila si Zeus at saka si Hermes, si Paul at saka si Barnabas. Basahin ninyo, no? Acts chapter 17. Dito sa Acts chapter 17. Dahil yung mga tao, marami silang sinasamba ng mga Diyos. Meron pang silang sinasamba na to the unknown God. So, hindi natin sasambahin yung mga apostles. Hindi natin i-worship, hindi natin sila tatawagan, hindi natin tatawagan ng pangalan nila. Kasi pag tinawag natin ang pangalan nila, ibig sabihin, wino-worship mo. Bakit mo tinatawag ang pangalan nila? Pag tinatawag yung pangalan ng ibang mga tao, tinatawag yung pangalan ng inyong mga ninuno, na mga taong namatay na, wala na dito sa mundo, that's idolatry. Hindi nyo ba alam yon? Ulitin natin na Joshua chapter 23 verse 7. Unless you go among these nations, these who remain among you, you shall not make mention of the name of their gods, nor cause anyone to swear by them. You shall not serve them, nor bow down to them. But you shall hold fast to the Lord your God, as you have done to this day. For the Lord has driven out from before you great and strong nations. So, sino ang sasambahin natin? Sino ang nakipaglaban para sa atin? Si Almighty Father. Si Jesus Christ. Pinaglaban tayo. Ibinigay ni Jesus Christ ang kanyang buhay for us. Kaya yung death, it has no sting anymore. Verse 10 of Joshua chapter 23. One man of you shall chase 1,000. For the Lord your God is He who fights for you, as He promised. Si Almighty Father ang nakikipaglaban para sa atin. Hindi tayo nakikipaglaban dahil tayo weak tayo. Verse 11 of Joshua chapter 23. Therefore take careful heed to yourselves that you love the Lord your God. Mahalin si Almighty Father, ang ating Diyos, na ipinaglalaban tayo. Verse 12. Or else if indeed you do go back and cling to the remnant of these nations, kung bumalik kayo sa dati, sabi ni Joshua, at kayo ay pangahawakan ninyo yung mga natitirang mga paniniwala ng ibang mga tao, this that remain among you, itong mga taong kasama nyo na nagwo-worship ng mga iba-ibang mga klase, ng mga hayop, wino-worship nila, cow, wino-worship nila. Ano ba yung mga wino-worship ng mga tao, ng mga animals? Hindi lang kasi tao ang wino-worship, hindi lang mga graven images, hindi lang kahoy, hindi lang semento, pati mga animals, pati daga. These that remain among you, and make marriages with them, and go into them, and they to you.
Know for certain, alam, siguradong sigurado, sabi ni Joshua, that the Lord your God will no longer drive out these nations from before you. Hindi na aalisin ni Almighty Father yung mga taong nakatira sa inyo ngayon. But they shall be snares to you, and traps to you, and scourges on your sides, and thorns in your eyes, until you perish from this good land, which the Lord your God has given you. Hanggang sa mamatay na kayo dito sa lupa na to. Hindi mawawala yung mga snares and traps and scourges on your sides and thorns in your eyes. Dahil nakipagtrato kayo at ginawa ninyo yung wickedness na ginagawa ng mga tao nakatira dito na hindi naman natin, hindi anak ni Almighty Father or hindi kilala si Almighty Father. Totoo nga, no? So kung titignan mo yung sa ngayon, yung Israel, hindi nila talaga mapaalis ang mga Palestinians. Yung Gaza, hindi nila maklaim. Dahil nagkasala sila kay Almighty Father. Dahil hindi nila ina-acknowledge si Jesus Christ. At tayo rin, ganun. Kung hindi natin titigilan yung wickedness natin, hindi natin titigilan yung mga evil deeds, papahirapan tayo ni Almighty Father. Because we are at the mercy of our Holy God. Siyang powerful. Kaya wala tayong mapagmamalaki sa tatay natin. And so we must humble ourselves. Don't be prideful or arrogant. Joshua chapter 13 verse 14. Joshua chapter 23 verse 14. Behold, this day I am going the way of all the earth. Behold, this day I am going the way of all the earth. Ano ibig sabihin nun? Sabi ni Joshua, mamamatay na siya. Ngayong araw na to, alam ni Joshua, ngayong araw na to mamamatay na ako. Sabi ni Joshua. Wala namang sakit si Joshua, no? Wala siyang sakit. Si Moses, wala siyang sakit. Si Aaron, wala siyang sakit. Pero kung gusto kong kunin na ni Almighty Father ang tao, kukunin na niya, kahit walang sakit. Gaya din si Joshua, wala namang sakit, kukunin siya ni Almighty Father. Alam niya yon. Paano niya nalaman? Sinabi ni Almighty Father through the dream or vision, no? Or habang nagpe-pray siya. Ulitin natin, no? Behold, this day I am going the way of all the earth. And you know in all your hearts and in all your souls that not one thing has failed of all the good things which the Lord your God spoke concerning you. Wala nag-fail sa mga promises ni Almighty Father na patungkol sa inyo. Sabi ni Joshua, yung mga promise niya, He fulfilled it. Sabi ni Joshua, yung promise ni Almighty Father, wala nag-fail. Promise ni Almighty Father kay Abraham, padadamihin niya yung mga seeds of Abraham. Ang dami nga nila. At nakakalat sila sa buong mundo. Pag ang isang tao ay white-skinned, no? Tapos malalaki ang mata, alam niya na may tsura ng Caucasian. Yan. Most likely sila ay mga Shemites. Hindi alam nila. Hindi nila alam. Hindi nila alam na sila ay Shemites. Hindi nila alam. Hindi sila aware. Dahil tayo lahat, nagkaka-mix na tayo. At saka kung titingnan mo, sino yung mga inventor? Yung mga inventor ng kotse, inventor ng airplane, sino yung mga nag-invento ng mga kuryente,
Sino yung mga inventor? Usually, yung mga Singkit or mga anak ni Japheth, no? Nag-i-innovate, okay? Iniiba lang nila, pinapaganda nila. Pero ang inventor, ang ibig sabihin ng inventor, siya yung mismo nakaisip, siya mismo yung nag-process, yung gumawa. Tapos yung nag-innovate, siya naman ang nag-iba. So, yun ay blessing ni Noah kay Shem. Sino naman yung mga tao na ang feeling nila ay lagi silang ape? Na sila ay mga slaves up to now. Slaves kami eh. And then, kami dati ay slaves. Pinapaalala lagi sa mga tao na sila ay slaves. Na feeling victim sila. Sino yung mga yon? Hindi nila naiisip na lahat ng tao, tayo lahat, slaves tayo. Pero may mga tao na feeling victim sila. Sino yung mga yon? Yung lahi ni Ham. Nasa mentality na nila. Naka-imprint na kahit ang dami ng panahon ng lumipas, hindi matanggal sa pagkaisip. Dahil yun naman ay curse na ginawa ni Noah dahil nga binastos siya ni Ham. Pero lahat ng mga bagay, yung mga curses, mawawala lahat yun. Mahihil tayo because of Jesus Christ. Because of His precious blood. So, alam natin na ang mga Israelites, slave din sila. Naging slave sila, okay? So, yung mga nasa Australia, naging slaves ba sila? Yung mga tao sa Australia, originally, they're from UK or Great Britain, no? Dati silang taga Great Britain. Bakit sila napunta ng Australia? Dahil sila ay prisoners. Ginawang tapunan yung Australia. I-check nyo. Baka magalit kayo. Ay, tapunan daw ng mga... Totoo, i-check nyo. Kaya nagkaroon ng... Kaya yung kanilang accent, kapareho ng accent ng mga taga-UK, no? British accent. Pero may konting pagkakaiba na. So, saan sila lahat galing? Hindi matapos. Saan galing yung mga tao sa UK? Saan galing yung tao sa Spain? Sila lahat galing sa Phoenicia. Or Phoenicians sila. Dahil sa Phoenicians, doon na-invent yung ABCDE, alphabets. Yan naka-invento mga Phoenicians. Yung mga Phoenicians, sila, mga magaling gumawa ng mga boats. At dahil sa magaling silang gumawa ng mga boats, nakapunta sila ng malalayong lugar. Nakapunta sila ng UK. Pagdating sa UK, nag-spread naman sila, nag-travel naman sila from Atlantic Ocean to North America naman, no? Naintindihan na natin o hindi nyo. Check nyo yung mapa, ha? Kaya tayong lahat, magkakapatid tayong lahat, isa lang ang pinanggalingan natin. Verse 15 of Joshua chapter 23. Therefore it should come to pass that as all the good things have come upon you, which the Lord your God promised you, so the Lord will bring upon you all harmful things until He has destroyed you from this good land which the Lord your God has given you. Pag matigas ang ulo, dahil lahat na binigay sa inyo ni Almighty Father, ngayon kung matigas pa rin ang ulo ninyo, He has destroyed you from this good land which the Lord your God has given you. I-destroy niya kayo. Verse 16 of Joshua chapter 23. When you have transgressed the covenant of the Lord your God, which He commanded you, and have gone and served other gods, pag pinaglingkuran ninyo ang ibang mga Diyos, and bowed down to them. Paano ba mag-bow down sa mga other gods?
nag-o-offer ng mga bulaklak, nag-o-offer ng incense, nag-o-offer ng kung ano-ano sa other gods. Si Almighty Father, hindi niya kailangan yung incense, hindi niya kailangan ng mga bulaklak, hindi niya kailangan ng kung ano-ano, hindi kailangan ni Almighty Father ng pera. Anong kailangan ni Almighty Father? Tayo ang kailangan ni Almighty Father. Yung faithfulness natin, yung pagmamahal natin, yun ang kailangan ni Almighty Father. Kaya niya ibinadala si Jesus Christ. Walang kailangan si Almighty Father sa atin ng kahit na anong mga material things or whatever. He wants our faithfulness. He wants our hearts. He wants us to obey Him. Napakabait ni Almighty Father. Yun ang nire-require ni Almighty Father. Because that's His grand master plan. Iuwi tayo. Kung saan tayo galing. Saan tayo galing? Almighty Father, He created us. Kailangan makauwi tayo sa tatay natin. Ngayon, kaya hindi tayo dapat na mag-serve sa other gods. Or luluhod man lang sa mga kahoy, sa semento. Lumuluhod ba kayo? Ha? O sino ngayon ang may toyo? Sino ngayon may toyo? Lumuluhod kayo sa semento, lumuluhod kayo sa kahoy. Sino ngayon ang may problema sa pag-iisip? Hindi, na-bless ng ano? Hindi ba tubig? Tubig? Ha? Tubig? Hindi yon ang Holy Spirit. Hindi yung tubig. The Lord wants to be worshipped in spirit and in truth. Ano mangyayari pag gano'n ang ginawa ng tao? Then the anger of the Lord will burn against you. Magagalit si Almighty Father. And you shall perish quickly from the good land which He has given you. Mamamatay kayo sa lugar na ibinigay sa inyo. Kahit mayaman pa kayo, kahit ano pa kayo, kahit sino pa kayo. Baka naman sabihin niyo, bakit yung mga wicked people, yung mga hindi naman sila Christian, hindi naman nila kilala si Almighty Father, pero bakit mayayaman sila? May ganong isip ang tao. Bakit yung mayaman sila? Sabi, mag-chant para ma-attract mo yung mga ginto, yung blessings, mag-chant ka. Ba't mayaman sila? Bakit yung mga dragon ang sinasamba nila, mayaman sila? Mayaman lang sila dito sa mundo, sa mga bagay na nawawala, nasisira, nabubulok. Pero kay Almighty Father, wala silang kayamanan na ipon. Psalm chapter 37, verses 1 up to 4. Do not fret because of evildoers, nor be envious of the workers of iniquity. For they shall soon be cut down like grass, and wither as the green herb. Trust in the Lord and do good. Dwell in the land and feed on His faithfulness. Delight yourself also in the Lord, and He shall give you the desires of your heart. Sa ibang version ha, i-check natin ha. Baka hindi nyo naiintindihan eh. May pinakamadaling version. NIV. Do not fret because of those who are evil, or be envious of those who do wrong. Huwag kayong mainggit sa mga tao na gumagawa ng wickedness, or yung mga tao na mali ang mga ginagawa. For like grass, they will soon wither. Gaya ng mga damo, sila ay mamamatay din. Ha?
Nakalagay dito. They will soon wither. Matutuyo din sila na parang mga grass. Like green plants, they will soon die away. Mamamatay din. Huwag kayong mag-alala. Nakalagay dito, doon na. Diretso, diba? Ang galing nun ni Almighty Father magsalita. Trust in the Lord and do good, dwell in the land and enjoy safe pasture. Take delight in the Lord and He will give you the desires of your heart. Huwag maiinggit, sabi, na mga gumagawa ng, ay, mga manloloko yun. Bakit yung mga politician, yung mayaman yun, tapos nag-aan sila, nagko-corrupt sila, diba? Tapos ang yayaman nila, no? Ay, mga chismosa, ganun sa ito. Uy, yayaman nila eh, ba't ganun? Tapos tayo, gato. Eh, ba't ganun? Hindi ata makatarungan. Nakalagay nga, do not fret, ha? O, makatanong niya, ano yung fret? O, worry, agonize, anguish. Huwag kayong magpaka-stress. O, naintindihan na natin? Huwag kayong magpaka-stress na ba't mayayaman, ano? Kahit salbahay sila, mayaman sila eh. O, huwag kayong magpaka-stress dahil sila ay mamamatay din. Pag sinabing mamatay, no? It's second death to. Dahil ang mga anak ni Almighty Father, death has no sting anymore. Tayo ay uuwi sa tatay natin. Dahil si Jesus Christ ay victorious. Si Almighty Father, victorious siya. And so, we will be victorious as well. Kasi nakadikit nga tayo kay Jesus Christ. Ha? Naintindihan ba natin? Sino naman kausap ko? So, yun ang farewell message ni Joshua. Dahil nga siya, uwi na siya kay Almighty Father. At alam niya yun. Wala siyang minabanggit na sakit, no? Hindi naman siya ay meron akong meron akong skin disease. Wala nang binabanggit, di ba? Kahit si Moses, wala din. Uwi ka na, sabi ni Almighty Father. So, dito na tayo sa Joshua chapter 24. Then Joshua gathered all the tribes of Israel to Shechem and called the elders of Israel for their heads and judges, for their judges and for their officers, and they presented themselves before God. Tinawag naman niya ang mga tao sa Shechem. Bakit sa Shechem? Nasaan ba yung Shechem? Yung Shechem ay nasa gitna. No? Kung nasa Judah ka at nasa parte ka ng land ng Simeon, pupunta ka ng paakyat. Kung nandun ka sa, at saka Benjamin, land of Benjamin, nandun lang din, kadikit niya. Ngayon, kung nasa land ka ni Issachar, sino ba yung nasa land na nasa taas? Limutan ko na. Issachar. Naphtali, no? Asan ba tong Shechem? Itong Shechem, ito yung kung saan nailibing si Rachel. Dahil namatay na si Rachel, inilibing ni Jacob si Rachel. Kaya yung land ng Shechem napunta kay Manasseh, no? Magkadikit lang Manasseh and Ephraim. Kasi nasa gitna yun. Kaya doon niya pinatawag lahat. Pinatawag ko kayo lahat dito sa Shechem.
Para, halimbawa, kung papatawagin niya doon sa land ni Judah, tatawagin, di bababa pa. Yung mga nasa taas, matatagalan pa sila. Samantalang yung Shechem nasa gitna. Very strategic yung place na Shechem. Verse 2, and Joshua said to all the people, thus says the Lord God of Israel, your fathers, including Terah, the father of Abraham, and the father of Nahor, dwelt on the other side of the river in the old times, and they served the other gods. So iba ang Diyos ng father ni Abraham, na si Terah, at saka si Nahor. Pero iba si Abraham. Tinawag ni Almighty Father si Abraham. Pinili ni Almighty Father si Abraham. Hindi natin alam anong reason ni Almighty Father bakit si Abraham ang pinili niya. Si Abraham naman ay hindi siya panganay, no? Pero siya ang pinili ni Almighty Father. At kay Abraham din galing yung mga anak ni Ishmael. Dahil anak ni Abraham, si Ishmael naman kay Hagar. Na kaya naman nagkaroon ng anak kay Hagar si Abraham, ay dahil naman sa gawa ni Sarah. Mga babae talaga eh. Galing gumawa ng na gustong pangunahan si Almighty Father. Verse 3 of Joshua chapter 24, then I took your father Abraham from the other side of the river Jordan, led him throughout all the land of Canaan. Dinanak ko siya sa land ng Canaan and multiplied his descendants. Yung kanyang lahi, pinadami ko. Yung kanyang seeds. And gave him Isaac. Binigay ko sa kanya si Isaac. To Isaac, I gave Jacob and Esau. So ito ay recap ni Almighty Father sa mga ginawa niya from the time na nung tinawag niya si Abraham, nag-promise siya kay Abraham, no? Inumpisahan doon ng Almighty Father. Balik tayo, verse 4. To Isaac I gave Jacob and Esau. Dalawa ang binigay ko kay Isaac na anak. To Esau, I gave the mountains of Seir to possess. But Jacob and his children went down to Egypt. Verse 5. Also, I sent Moses and Aaron. So, binabanggit ni Almighty Father yung mga tao na kanyang mga servants. Binabanggit ni Almighty Father. Pinapaalala niya sa mga tao. So ito ay recap ng from the book of Genesis, no? Yung mga tao na tinawag niya up to nung present time nung kay Joshua. Also I sent Moses and Aaron, and I plagued Egypt according to what I did among them. Afterward, I brought you out. Alam naman natin na nagpadala ng mga plague si Almighty Father sa Egypt. Para ipakita sa mga tao that our Father is powerful. Kahit ano kaya ni Almighty Father. Powerful si Almighty Father. Kaya niya ginawa yung mga plagues na yun. And also because of the stubbornness of the people in Egypt. Nagmamaltrato sila ng mga tao. At saka Egypt symbolizes bondage of sin and shame, no? Slavery. Afterward, I brought you out. Then I brought your fathers out of Egypt, and you came to the sea. And the Egyptians pursued your fathers with chariots and horsemen to the Red Sea. Napunta naman sila sa Red Sea, di ba? Nahati yung Red Sea. Binanggit dito ni Almighty Father na siya ang naghati ng Red Sea. Verse 7, so they cried out to the Lord, and he put darkness between you and the Egyptians,
brought the sea upon them and covered them, and your eyes saw what I did in Egypt. Then you dwelt in the wilderness a long time. So ilang years yon? 40 years kayong nasa wilderness, sabi ni Almighty Father. Verse 8. And I brought you into the land of the Amorites, who dwelt on the other side of the Jordan, and they fought with you. Ngayon, after 40 years, nakalaban nyo naman yung mga Amorites, diba? So, nandito na yun sa book of Joshua. But I gave them into your hand. Ibinigay ko sila sa inyong mga kamay, that you might possess their land. And I destroyed them before you. Ako ang nakipaglaban sa kanila. Ako ang nakipaglaban para sa inyo, para makuha ninyo ang land. Dahil hindi naman magiging victorious ang mga Israelites kung wala ang tulong ni Almighty Father. So tayo sa buhay natin, hindi tayo magsasucceed. Hindi natin mapagtatagumpayan ang mundo na to kung wala si Almighty Father. Kailangan natin si Almighty Father. That's why He sent Jesus Christ to us. And Jesus Christ sent the Holy Spirit. So they work hand in hand. So that we may claim our inheritance, our birthright. Verse 9 of Joshua chapter 24. Then Balak the son of Zippor, king of Moab, arose to make war against Israel, and sent and called Balaam the son of Beor to curse you. Ngayon ito naman si Balak na king ng Moab, na ngayon itong Moab ay Jordan, ano? Nag-merge na kasi yung Moab tsaka Ammonites. Kaya naging Jordan sila. So kapatid din nila yung mga Israelites. Magkakamag-anak. Arose to make war against Israel, sent and called Balaam the son of Beor to curse you. Galit si Balak sa mga Israelites, kaya tumawag siya ng isang wizard, no? Or sorcerer, si Balaam, para kayo ay isugpa. But verse 10, I would not listen to Balaam. Hindi ako makikinig kay Balaam. Hindi ako nakinig kay Balaam. Dahil mahal ko kayo, therefore he continued to bless you. Instead na kayo i-curse ni Balaam, na isang sorcerer na pinatawag ni Balak, blines niya kayo. Dahil yun ay utos ko, sabi ni Almighty Father. So I delivered you out of his hand. Kaya ipinagtanggol ko kayo. Ako ang kasama. Hindi, kung wala ako, sabi ni Almighty Father, kayo ay sinumpa na ni Balaam. Therefore, he continued to bless you. So I delivered you out of his hand. So dito binabanggit ni Almighty Father yung mga instances na isinave niya yung mga Israelites. Iniisa-isa niya. Yung mga blessings, iniisa-isa niya. Yung mga miracles, mga amazing things na ginawa ni Almighty Father, iniisa-isa niya sa mga tao. Pinapaalala niya. Dahil yung ibang mga tao, dahil nga marami na nagdaan na time or year, hindi na nila maalala. So, pinaalala ni Almighty Father lahat. Yung iba, hindi na inform ng maayos. So, binabanggit lahat ni Almighty Father. Verse 11, Then you went over the Jordan and came to Jericho, and the men of Jericho fought against you. Alam niyo naman yung wall of Jericho, di ba? And then also the Amorites, the Perizzites, the Canaanites, the Hittites, the Girgashites, the Hivites, and the Jebusites. So ito yung mga giant, mga malalaki, mga lahing Nephilim. But I delivered them into your hand. Verse 12, I sent the horn before you, which drove them out. Before you also the two kings of the Amorites, but not with your sword or with your bow. I have given you a land for which you did not labor. Binigyan ko kayo ng lupain na hindi ninyo pinaghirapan. Sino naghirap nun? Si Almighty Father, siya nakikipaglaban sa mga kalaban. So tayo, yung mga bagay ko na meron tayo, hindi natin ito pinaghirapan. Bigay ni Almighty Father.
Kaya hindi natin masasabi na masipag ako, kaya nakuha ko ang mga bagay na to. Matalino ako, kaya nakuha ko. Hindi ka matalino, hindi ka masipag. Awa ni Almighty Father. Kaya tayo nandito kung nasan tayo. Verse 13, I have given you a land for which you did not labor, and cities which you did not build. And you dwell in them. You eat of the vineyards and olive groves which you did not plant. Kayo ba ang nagtanim ng mga bagay na yun? Hindi, di ba? Kumakain kayo. Hindi naman kayo nagtanim. O sino nagtanim nun? Sino nagpadala ng mga ulan, ng carbon dioxide, ng oxygen, ng mga animals? Bakit sila buhay? It's because of the mercy of the Holy Father. Awa sa atin ng Almighty Father. Bakit ginagawa ni Almighty Father yung mga bagay na yan? Para ipaalam sa atin na He is powerful. He is mighty. Para ipaalam sa atin na mahal niya tayo. Verse 14 now, therefore, ngayon, fear the Lord. Magkaroon tayo ng takot kay Almighty Father. Respeto natin siya. Serve Him in sincerity. Wag ka-plastika ng paglilingkod kay Almighty Father. Para lang makakita ng tao. Ay, ano yan, isang religious leader yan, isa yung pastor, isa yung preacher, isa yung minister, isa yung reverend of the Most High Excellency. Ka-plastika. It's hypocrisy. Ayaw ni Almighty Father ng ganun. Gusto ni Almighty Father to serve Him in sincerity and in truth. Walang halong kasinungalingan. Ano pa? And put away the gods which your fathers served on the other side of the river. Ano ba yung mga gods? Mga false gods, mga idolatries, mga graven images, mga kahoy, mga simento, mga bato, mga animals, mga bagay na nakikita na mga kahit mga ginto sinasamba ng mga tao. Pati yung kapwa-tao nila sinasamba nila. Na wicked din na katulad nila. And in Egypt, no? Put away the gods which your father served on the other side of the river. And in Egypt, binanggit yung Egypt, no? Bakit binanggit yung Egypt? So up to now, meron ding mga meron pa ring hold sa mga tao yung mga natutunan nila sa Egypt. Diba meron pa kayong mga ano dyan, mga pyramid. Serve the Lord. Si Almighty Father ang paglilingkuran natin. Focus sa Kanya. He wants our love. He wants our devotion. Hindi kay Mary tayo magiging devoted. Hindi tayo devoted ni Mary. Hindi. Bakit? Tao lang si Mary. Ginamit ni Almighty Father si Mary para ipanganak si Jesus Christ, yung womb ni Mary. At nagkaanak pa si Mary after kay Jesus. Dahil si Jesus, ulitin ko na, fertilized egg na si Jesus na nandun siya sa womb ni Mary. Na Holy Spirit inilagay sa womb ni Mary. Fertilized egg na. Hindi naman sperm cell sa Jesus Fertilized egg na siya. Okay? Kung ngayon nga nagagawa yan, di ba? Ha? Noon pa ba? Si Almighty Father pa ba hindi kayang gumawa nun? Kaya hindi sperm cell sa Jesus, ha? Hindi nagamit yung egg cell ni Mary. Ang ginamit yung womb. Okay? Naintindihan natin. So, ngayon may mga tao na ang ginagamit ay womb ng mga babae, di ba? Mga in vitro fertilization, mga ganon. O, ngayon, di ba ginagawa na yan? Sino na nakagawa? Si Almighty Father. Through the power of the Holy Spirit. Okay? So, hindi natin siserve si Mary. Hindi natin siya sasambahin.
Okay? Verse 15. And if it seems evil to you to serve the Lord, choose for yourselves this day whom you will serve. Kung sa tingin ninyo, hindi gusto ninyo na mag-serve kay Almighty Father, mamili kayo kung sino ang gusto nyong pagsilbihan. Kayo ba, namili na ba kayo kung sino ang gusto nyong pagsilbihan? Sinong pinili nyo na gusto nyong pagsilbihan? Whether the gods which your father served that were on the other side of the river, or the Jordan River, or the gods of the Amorites in whose land you dwell. Ano, yun ba ang gusto nyong paglingkuran? Yung mga sinamba ng mga tatay ninyo, no other side of the river, mga idols, mga graven images, mga puno na green tree, si Dagon ba ang gustong sambahin? Tao ba ang gusto yung sambahin? Verse 15, ano? But as for me and my house, we will serve the Lord. Sabi ni Joshua. Mamili na kayo kung sinong gusto yung sambahin, pero kami, at yung mga family ko, kami lahat, we will serve the Almighty God. Verse 16, so the people answered and said, far be it from us that we should forsake the Lord to serve other gods. Imposible, malayo mangyari na kami ay maglilingkod sa ibang Diyos. At iiwan namin si Almighty Father. Hindi mangyayari yon. Sabi ng mga Israelites, ng 12 tribes. For the Lord our God is He who brought us, si Almighty Father, ang nagdala ka sa amin and our fathers up out of the land of Egypt. Si Almighty Father nagsave sa amin from the land of Egypt, from the house of bondage, who did those great signs in our sight. Nakita namin yung magagandang mga bagay, mga miracles, kita namin. Siya ang gumawa nun, and preserved us in all the way that we went, and among all the people through whom we passed. At preserved kami ni Almighty Father. Sabi ng mga Israelites, tayo rin gano'n. Ngayon nandito tayo. Sino nagpe-preserve sa atin? Sino nag-deliver sa atin from the house of bondage? Jesus Christ. Na ipinadala ni Almighty Father. Kaisa ni Almighty Father. Si Jesus Christ. Verse 18, and the Lord drove out from before us all the people, including the Amorites who dwelt in the land. Alam na natin yung salitang Amorites, di ba? Sino ang sinasamba nila? Si Amuro, no? Kaya tawag sa kanila Amorites. Meron silang mga Diyos-Diyosan. Meron silang mga foreign gods. Yung mga foreign gods, lagi silang merong mga simento, mga gawa sa bato, semento, gawa sa drawing. Ganon ang mga false gods who dwelt in the land. We also will serve the Lord, for He is our God. Verse 9, but Joshua said to the people, you cannot serve the Lord, for He is holy God. He is a jealous God. He will not forgive your transgressions, nor your sins. Hindi niyo mapaglilingkuran si Almighty Father kasi si Almighty Father, He is a holy God. He is a jealous God. Seloso si Almighty Father. Gusto niya siya lang. Bakit gusto ni Almighty Father na siya lang? Dahil siya lang talaga ang makapangyarihan. Tayo ay Kanya. He created us. May karapatan si Almighty Father sa atin. Dahil siya ang gumawa sa atin. Siya nag-save sa atin. Lahat provided sa atin ni Almighty Father. Kaya si Almighty Father may karapatan sa atin. He will not forgive your transgressions nor your sins. If you forsake the Lord, pag iniwan nyo si Almighty Father, hindi kanya mapapatawad, and serve foreign gods, then He will turn and do you harm and consume you after He has done you good. Seloso si Almighty Father, kaya hindi nyo dapat kayo mag-serve sa foreign gods. Dahil pag nag-serve kayo,
sumamba kayo sa ibang Diyos, magagalit siya at mapaparusahan kayo. He will consume you. Verse 21. And the people said to Joshua, "No, but we will serve the Lord." So Joshua said to the people, "You are witnesses against yourselves." O sige sabi nyo yan. Gusto nyong paglingkuran si Almighty Father. Witness kayo for yourselves to serve Him. And they say, "Yes, we are witnesses." Oh, witnesses kami. Hindi kami. Promise. Sabi ng mga tao. Witnesses kami. Okay? Now, therefore, sabi ni Joshua, he said, "Put away the foreign gods which are among you." Tanggalin niyo yung mga foreign gods ninyo. Yung mga Diyos-Diyosa ninyo. Yung mga foreign idols ninyo. Yung mga kung ano naman mga anting-anting, agimat. Yung mga pinangahawakan ninyo para yumaman kayo. Yung mga symbols, kung anong meron kayo, tanggalin nyo yun. And incline your heart to the Lord God of Israel. Ilagay na nyo yung puso nyo kay Almighty Father. I-focus nyo ang inyong puso kay Almighty Father na siya lang ang paglilingkuran nyo. Wala nang iba pa. Verse 24. And the people said to Joshua, "The Lord our God we will serve, and His voice we will obey." Yun ang sabi ng mga tao kay Joshua. Kasi si Joshua, he wanted to make sure na yung mga tao gagawin ang mga ipinagutos ng Almighty Father. Kaya nagbigay siya ng mga parting words na maging faithful kay Almighty Father. So Joshua made a covenant with the people that day and made for them a statute and an ordinance in Shechem. Then Joshua wrote these words in the book of the law of God, and he took a large stone and set it up there under the oak that was by the sanctuary of the Lord. And Joshua said to all the people, "Behold, this stone shall be a witness to us." Ito, may bato dito. Witness to, palatandaan ito. Hindi nyo to sasambahin. Okay? Itong bato na to. Yung mga tao, sasambahin ng bato. Hindi sasambahin ng bato. Witness yon. Palatandaan lang yon. For it has heard all the words of the Lord, which He spoke to us. It shall therefore be a witness to you. Palatandaan, lest you deny your God. Ito, palatandaan ito na nag-promise kayo kay Almighty Father na magiging faithful kayo sa Kanya. Para wala kayong makakapag-deny. Kasi pag makikita yung bato, ay, ba't may batong ganun doon? Yun yung promise ng mga Israelites. Kaya may batong ganyan. Para pag nakita yung bato na yan, ay, yung promise namin kay Almighty Father. Yun. Hindi kayo makakapag-deny. Verse 28. So Joshua let the people depart, each to his own inheritance or each to his own land. So naghiwa-hiwalay na yung mga tribes, nagkanya-kanya na sila, nagpunta na sila sa kanilang mga lupa, sa kanilang mga na-inherit na lot. Verse 29. Now it came to pass after these things that Joshua the son of Nun, the servant of the Lord, died, being 110 years old. Pero malakas pa si Joshua, Pero dahil gusto na siyang kunin ni Almighty Father, kinuha na siya. Kahit malakas pa siya. Buti, sinasabi, kukunin na kita. Sige po, sama na ako. Kasi nga tayo wicked nga tayo eh. Wicked generation tayo, kaya naghihirap pa tayo. Si Joshua kasi dito, yung time na ito, sinusunod niya lahat ng gusto ni Almighty Father. At humble si Joshua. Tayo mayayabang kasi tayo, kaya nahihirapan pa tayo. Matitigas ang ulo natin. Verse 30, and they buried him within the border of his inheritance at Timnath-Serah, which is in the mountains of Ephraim, on the north side of Mount Gaash. Israel served the Lord all the days of Joshua and all the days of the elders who outlived Joshua. So, nung namatay si Joshua, merong mga elders doon. So, pinaglingkuran ng mga tribe of Israel si Almighty Father,
who had known all the works of the Lord which He had done for Israel. Yung mga tao na alam yung ginawa ni Almighty Father na trabaho para sa mga Israelites, no? Pinaglingkuran nila si Almighty Father kasi alam nila na si Almighty Father ang nakipaglaban para sa kanila. Kaya they were faithful to the Holy God. Kasi may nagpapaalala pa sa kanila nung time na yun. Verse 32. The bones of Joseph, which the children of Israel had brought up out of Egypt, they buried at Shechem. Bakit sa Shechem? Dahil nga doon si Rachel, nanay niya. No? Imagine, ang tagal-tagal na yung buto ni Joseph. 400 years. O, saan yung buto ni Joseph? Andito pa rin. 440 years. Hindi lang 440 years, no? Baka 500 years. At saan yung buto pa ba kaya? Yun baka ano na lang yun, alikabok na lang, ano? May problema pa yun. Kasi nga, yun ang request ni Joseph. Na iuwi siya, no? Iuwi siya sa land na ibibigay sa kanila ni Almighty Father. Request ni Joseph yun. Which the children of Israel had brought up out of Egypt. They buried at Shechem. Na in the plot of ground which Jacob had bought from the sons of Hamor, the father of Shechem. Dahil nga, kaya binili ni Jacob yon ay para maging libingan ni Rachel. Kasi doon na namatay si Rachel sa Shechem. For 100 pieces of silver, which had become an inheritance of the children of Joseph. So, lupa pala ni Manasseh. Kasi malapit Manasseh and Ephraim, no? Boundary, yung Shechem. Verse 33 and the last verse of the last chapter of Joshua. And Eleazar, the son of Aaron, died. So, dito na sa chapter na to, namatay na yung second high priest na si Eleazar, dahil yung unang high priest ay si Aaron. They buried him in a hill belonging to Phinehas, his son, which was given to him in the mountains of Ephraim. So, ito yung Joshua, book of Joshua, na yung faithfulness ni Almighty Father. Ilang years yon yung faithfulness ni Almighty Father sa mga Israelites from the time of Abraham, yung promise ni Almighty Father, up to the time of Joshua na fulfill. Ilang years. Ngayon tayo, ilang years. Nung si Jesus Christ ay He died on the cross and then He rose again after 3 days. Ilang years ngayon ang dumadaan. But yung promise ni Almighty Father, gagawin niya yon through Jesus Christ, our Savior and Redeemer. Kung noon, ang nagpadupad ay inutusan ni Almighty Father, nung nawala na si Moses, ang inutusan niya ay si Joshua. Ngayon, si Jesus Christ, inaantay natin. The King of Kings and Lord of Lords. Para maibigay sa atin yung ating inheritance. Antay natin yung second coming of Jesus Christ na nabasa natin sa book of Revelation. But for now, anong gagawin natin? Mahalin natin si Almighty Father. Serve Him. Because ang mission natin, ang purpose natin in life, on why He created us, is to love Him, to serve Him. Dahil si Almighty Father, gusto niya i-share yung kanyang pagmamahal. Gusto niya i-share yung kanyang riches and glory sa atin. Na kahit na si Jesus Christ, ibinigay niya just to save us from eternal damnation. That's the love of God. Thank you, and God loves us all so much.